So, yun, okay. Hi guys. So, quick update lang tayo. Nasa BTC tayo for our time frame. So, yun. Kung makikita nyo, meron tayong break of structure dito kanina, di ba? So, itong ano natin. So, meron tayong break of structure dito sa 118. So, ngayon, ito yung previous na supply natin. So, ito. So, kung mapapansin nyo, rejected to, kaya bumaba yung market. So, ito. So, dito, nagkaroon ng rejection. Kaya, bumaba yung market. Ngayon, nakabuo siya nung break of structure. So, na-break yung ano dito. Yung liquidity dito. Kaya, ngayon, ang magiging supply natin ngayon is itong pivot na to. Pivot supply natin. Yan. So, ito. Itong 118 to 118,500. So ngayon, ang titignan natin diyan, ito once na ito dire-diretso yung momentum, bumalik dito sa supply and mabasag siya. So ang possible na target niya is itong supply natin sa taas na 123 to 124.5. So, if mabasag. Pero kung ito, ma-reject, so ma-reject yung supply, babalik to dito sa baba. So, ang possible niyan, kunin niya tong demand. Kung babasagin si demand, possible, maghahanap pa tayo ng panibagong demand natin sa baba na possible niyang kunin. No? So, let's see muna kung mababasag niya to. Pero for sure, possible, either kunin niya tong supply or balikan tong supply sa taas. So, yun yung nakikita natin dito kay BTC. So, check natin kung ano yung magiging galaw ng market dito kay BTC. So, that's for the BTC. Kay ETH. So, ETH, muna tayo sa 1 hour time frame. So, yun. Meron tayo nakita ditong ano, yan, itong demand natin dito sa baba. So, ito yung demand natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, respected tong demand natin dito. So, ang expected natin, possible, bumalik to sa taas. Kung dire-diretso yung momentum nito, itong ano natin dito. Itong range natin dito. So, kung ito mare-reject, possible bumalik sa taas. So, drop, consolidate, magkaroon ng rally pabalik sa taas. So, ang abangan natin yung rejection dito sa dito. Itong sa demand natin. So, ang demand natin is 4298.38 to 4256.56. So, ito yung nakita nating demand dito. So, ngayon, kung makikita nyo, respected naman tong demand natin. Kasi kung hindi, possible, bumalik to sa baba. Kung hindi, kung possible, dire-diretso to sa baba. Possible, dire-diretso yan dito sa baba. Kung hindi respected tong demand na to. So, ngayon, ang i-check natin dito, once na bumalik to pataas, so, ang titignan natin, yung possible na kunin niya sa taas. So, ano ba yung possible na kunin niya sa taas? So, possible itong supply na to, itong 44, or tingin pa tayo dito, or itong supply na to, itong supply natin dito sa taas. So, yan. Ayan yung possible na kunin niya. Itong 4470 to 4531 and yung 46 to 4600. So, ayan yung ano, pwede nating gawing reference na balikan niya once na ma-reject to. Once na ma-reject tong si demand natin.
Kasi kung titignan nyo, respected naman siya. Kaya maganda yung plot natin ng demand dito sa baba. So, check lang natin kung dire-diretso tong babalik sa taas. Pero kung titignan nyo, nagkakaroon ng consolidation. So, after ng consolidation, di ba, meron tayong nakikitang either drop, big drop, or big rally, di ba? So, rally pataas or rally pababa. Ay, drop pababa. So, check natin kung ano yung magiging galaw nung ETH dito. Pero kung mapapansin nyo, sumasabay silang lahat kay BTC. So, sumasabay lahat kay BTC. Si XRP, same lang din. Sumasabay kay BTC yung galawan nila ngayon. Kay Solana din. So, same lang din to kay Solana. So, check natin kung sasabay siya kay BTC. Kaya ang tinitignan ko ngayon si Bitoy. Once kasi na bumaba si Bitoy, nagkakaroon din ng drop yung mga yung mga tawag nito, yung mga altcoins. So, yun yung nakikita natin dito kay BTC. So, tignan natin kung ano yung magiging galaw niya. So, for the news, so maraming mga good news, meron din mga bad news, no? So, kanina may nabasa ako dun dito sa Twitter na ayun nga, hindi talaga bibili yung USA ng BTC. So, bad news siya for the market. Pero we'll see pa rin kung ano yung magiging galaw. Pero kasi ito, kung titignan nyo, 4 hours ago, so Michael Saylor strategy buys 430 Bitcoin worth 49.47 million. So, good news siya. Kasi bumili na naman si Saylor. So, possible, malaki na naman yung effect nito sa market. Once na, nagkakaroon ng galaw din si Saylor. So, sumasabay din yung iba. So, ito, President Trump administration in talks to 10% ownership sa Intel. So, check pa natin yung iba. Check tayo kay Cointelegraph. Baka may news din dito. So, ito, 15 minutes. So, Paradigm Future has launched C10 Crypto Treasure. So, targeting up to $1 billion in top 10 crypto asset as part of its new AI. So, maganda siya, no? Tapos to. So, Kalshi Market put Gemini at 59% to be top AI by end of 2025. So, meron ba tayong good news for the market? So, may nabasa ako kanina na yun nga, yung USA. So, hindi talaga siya hindi sila magtutuloy bumili nung BTC. So, ito yung sinabi natin kanina. So, si Saylor, ang total hold niya na kay BTC is 46.15 billion. So, laki na yung nung hold niya kay BTC. So, kaya siguro nagkaroon ng stop ng momentum. Nagkaroon ng consolidate. Kasi may bumili. So, ito, dito sa demand. Sa demand, pag demand kasi, ang titignan mo dyan is yung magkakaroon tayo ng dito, ng buying. So, ito, nagkaroon ng buying dito, strong buying dito. Kaya, possible, magtuloy-tuloy yung momentum nito. So, ang titingnan natin, kung ito ba yung babalikan or itong taas. So, check natin kung ano yung magiging galaw ng market. Tapos, ito, meron pa akong ginawang So, hindi pa siya pulido. So, parang pa lang to. Nagawa ko ng trading journal ko. So, naglagay ako ng day, kung anong day, per, or market. So, ito, yung XRP, BTC, ETH, so Solana, so ADA, PI. So, ayan yung mga example. Tapos, trade direction, kung long ba or short. Tapos, sa leverage, so, ayan, nalagay mo lang kung anong nilagay mo yung leverage, tapos kung ano yung margin.
tapos yung entry price mo, tapos kung ano yung reason mo for entry. So for example lang yan. Tapos kung ano yung sinet mong SL, so 30%, tapos TP mo 30%. So nag 1:1 ratio lang tayo, risk reward ratio. Tapos exit price, so 3.08. Tapos reason for exit, hit ng stop loss. So ang result mo either lose or win lang. And then profit mo or loss, so ito ang profit mo or loss, for example $15.22 ang naging loss mo. Tapos remarks, lesson learned. So for example, entry with no confirmation. So ayan yung mga sample na gagawin kong idedire-diretso ko dun sa trading journal ko. Ngayon, ang gagawin ko, gagawa ko ng weekly average win rate. Tapos parang gagawa ko ng weekly report ko dito. Para saan ba yun? Para namomonitor ko kung ano kung saan ka pwedeng maging profitable, and then saan yung mga mistakes mo, ano yung mga mistakes mo na pwedeng maka-affect sa'yo, na pwede mong i-cross out para hindi mo na maulit. So tulad nito, entry with no confirmation. So ngayon, before ka mag-entry sa isang trade, for example yan, mag-trade ka dito, maglulong tayo dito. So maglulong tayo dito sa part na yan. For example, maglulong tayo dyan. Ngayon, bago ka pumasok dyan, punta ka muna sa trading journal mo. Yung first week mo, or yung last week mo, check mo lang yung reason mo for entry. So, ano ba yung naging reason mo, tapos ano yung remarks mo. For example, ito, entry with no confirmation. So, pumasok ka ng walang confirmation. So, ngayon, bago ka pumasok dyan, tanungin mo muna yung sarili mo kung meron na bang confirmation. So, kung meron na, check mo na siya. Tapos, check ka pa nung ibang pwede mong reference. For example, ito, panalo ka na dapat, pero hindi ka nag-take ng profit or hindi ka nag-adjust nung SL mo into 20%. So, ibig sabihin, maganda yung yung entry mo, kaya lang hindi ka nag-take ng profit. So, medyo naging greedy ka, tapos biglang bumaba yung market. So, mas maganda yung meron safety. So, ganun lang naman yung purpose nitong trading journal, para ma-monitor mo kung ano yung mga mali mo, and then kung saan ka profitable. So, sa mali, dapat hindi mo na siya ulitin. So, kaya merong mga remarks. No? So, ngayon, ayun lang yung ayun yung pwede nating aralin para dire-diretso yung maging consistent tayo. Katulad nito, yung pangatlo, ang remark mo is early set nung stop loss. So, ibig sabihin, umangat na yung yung trade mo, naging 40% na siya. So, ngayon, ang sinet mong SL is 30%. Kaya lang, ang nangyari, kinuha niya kagad si 30%, tapos tumire-diretso. For example, kung nag-short ka, nakuha yung 30% na stop loss mo, profit ka nga. Kaya lang, dire-diretso pa yung market. So, kapag ka ganun, aralin mo din, syempre, kung ano yung magandang stop loss. So, kung 30% ba kagad, or bababa ka muna sa 20%. Para hindi ka agad makuha yung stop loss mo. So, yun. Maganda gawa rin kayo nung gantong trading journal para meron kayong reference, tapos review nyo every week para makita kung ano yung saan ka profitable, tapos ano yung mga mistakes mo. So, yun lang. Nag-update lang tayo. So, check lang natin kung ano yung mangyayari sa market ngayon. So, ito for me, possible bumalik to sa taas kasi nagkaroon ng rejection dito sa dito sa demand. So, check natin bukas kung ano yung magiging galaw ng market. So, yun lang, no? So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.